Kasama natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Attorney Chris Noel Bendijo. Attorney Chris, good morning. Welcome mo sa DZRH. Good morning po. Hi, Sir Edniel Mantina. Good morning po. Yes, sir. Hindi ho kagandahan yung balita kapag pinag-uusapan natin yung affected families nung itong mga sama ng panahon. Pero as we speak, sir, may latest na ho ba tayong data? Ilan ho yung mga naapektuhan? Kasi hanggang kahapon, partner, attorney, ang report na NDRRMC ay may 3 casualty raw dyan sa may Mindanao, sir. Tama po yung nabanggit nyo, Sir Edniel, no? In fact po, bago pa man po humagupit itong Auring, ay ito na po yung epekto ng low pressure area at yung interaction sa habagat, no? Bago pa man din po yun, no? Bago pa nga po dumating yung panahon ng tag-ulan sa deklarasyon ng pag-asa, ay yung anumang ITCZ natin na nagpabaha sa Mindanao, no? Gaya po ng inyo nabanggit, meron po tayong 3 na paiulat na casualty sa Misamis Oriental dahil ayon po sa report na na-validate na po natin, tinangka po nilang tumawid sa spillway, no? At dahil po sa lakas po ng agos, ay ito po ang nagdulot sa kanilang kasawian. So dito po talaga natin makikita na talagang medyo kakaiba na po yung mga weather systems natin ngayon, na kahit ITCZ pa lang, shear line pa lang, umpisa po nung taon, yung pinabaha yung Puerto Princesa, ay talaga pong matinding buhos ng tubig ang naidudulot nito, kung kaya talagang napakahalaga para sa ating mga kababayan na tumutok sa pag-asa, sa mga stasyon ng radyo, upang makakuha po talaga ng mas importante impormasyon, no, upang makapag-desisyon sila kagad upang mag-evacuate or kung ano pa man ang kailangan dapat gawin. Pero sir, maliban doon, partner, sa pinag-uusapan nating initial reports ng casualties dulot ng ITCZ at ilan pang mga sama ng panahon bago pa man mabuo yung Auring, after, sir, nitong paglabas ng Auring, mayroon ba tayong nadagdag, sir, dyan sa mga pinag-uusapan nating mga buhay? Sa ulat na hawak ko po ngayon, 6 o'clock this morning, wala pa naman po tayong naidadagdag ditong naitala, no? Meron po kasi yung mga for validation pa, pero mas maganda po sigurong i-announce na po natin ito kapag validated na po. Validated. Attorney Chris, sa mga evacuees natin, meron ba tayong mga pamilya pa na sa evacuation center at nabibigyan ba sila doon ng mga kailangan nilang supply ng pagkain at mga kagamitan? Hello po. Oo. Kamusta po ang ating mga evacuees? Meron po ba? Ay, opo. Sa apektadong populasyon po natin, mahigit 5,000 pamilya po ito. Ito po ay nangangahulugan na lagpas 17,000 na individual, no, across 61 barangays, no. Patungkol naman po sa pagresponde dito, alam niyo po, dito papasok yung kagandahan ng setup ng ating NDRRMC na multi-agency po siya at napakaganda po ng ating linya ng komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang ito. At may pagmamalaki po natin ang kagalingan po ng ating DSWD dahil nag-ano na po sila, no, nag-stockpile po sila. Nationwide, meron po silang 3 million na food packs na nakahanda, naka-preposition po sa kanilang mga regional offices. At ito po ay handang i-deploy, no, sa kahit anumang area na mangangailangan ng mga ganitong food packs. On the part of the Office of Civil Defense, umpisa pa lang po ng taon, base nga po sa ating eksperyensya nung nakaraang taon, pati na nga po itong shear line saka itong ITCZ, minabuti naman po ni Yusek Ariel Nepomuceno na umpisa pa lang ng taon ay mag-inventaryo na ng ating mga shelter repair kits, ating hygiene kits, at ating family packs, upang sa ganun ay dinoble po natin yung inventaryo at ganun nga po, gaya ng DSWD, handa rin po tayong tumugon sa kahit anong area na mga kailangan ng mga ganitong mga supplies. Attorney, habang nag-uusap tayo ngayon, may mga namomonitor pa ba yung OCD na mga flooded areas o mga lugar na marahil may pagguhupan ng lupa o delikado pang uwian, daanan ng ating mga kababayan? Doon po sa sir, no, currently mobile lang po ako ngayon. Ipapadala ko po yung listahan ng mga flooded areas po natin. Pasensya na po, hindi ko po natin yung aking hands-free, no, pero papadala ko po agad yung mga flooded areas po natin. Pero most definitely, saan mga lugar pa yan, sir? Yung mga apektado pa ngayon, at least pinag-uusapan natin, partner, yung mga lugar na may mga bakwit pa di ba? Kaya mahalagang malaman. Sa tala po natin, sir, meron pa tayong mga 21 flooded areas, no. This is spread across regions 9, 11, and 12, no. Again,
Ito po kasi hindi lang po itong epekto nitong ating Auring. Correct, Even before pa po yung ating ITCZ ay nagdulot na po ito ng matinding pagbuhos ng ulan. At yun nga po, nagtuloy-tuloy siya hanggang nagkaroon po ng interaction yung low depression area at saka yung habagat hanggang sa naging Auring. Kung kaya't yung mga ganitong pakalat-kalat na pag-uulan po ay dumagdag lang po talaga dun sa water level na naibuhos na ng ITCZ. Sa mga damage na infrastructure po natin, mga kabahayan, may datos po ba tayo, Attorney Chris, kung kamusta po ang estado noon? Meron po tayong mga in terms of reported damages. Sa ating mga kabahayan, may mga mahigit 780 plus tayong mga kabahayan na damage. Ito po ay partially damaged 780. Yung totally damaged po ay 9 po yung reported. In terms of yung ating naipaulat na po na assistance to the families, base po sa LGU tsaka sa DSWD, nasa mga 2 million na po yung ating na de-deploy dito. In terms of roads po, meron po tayong 21 roads. Again po, I'll send po yung actual details later po. But meron po tayong 21 road sections affected po dito sa naidulot pong pag-uulan of recent po. Attorney, dumaan tayo sa El Nino last year. Dumaan tayo sa La Nina, yung abnormal na buhos ng ulan sa isang kalendaryo. Ngayon nandito na tayo sa siwang ng rainy season na naman, na bagat season. Anong mga challenges sa'yo nakikita ng OCD entering this period? At siguro, paano tayo naghanda para lang doon sa kapanatagan ng ating mga kababayan na ito pa lang, kakasimula pa lang ng Hunyo, kalagitnaan pa lang ng Hunyo, nakakaranas na tayo ng ganitong mga pagbaha kahit ang bagyo natin oras lang ang binilang dito sa ating attorney. Tama po yan, napakaganda po nung tanong ninyong yan. Maibabalik ko lang po, nung nakaraang taon, nung Nobyembre, hinagupit po tayo ng KLMNOP sa loob ng isang buwan, ng Nobyembre lamang po ito. Ito pong karanasan natin ito, dito po natin natutunan talaga na yung pong konsepto ng anticipatory action, na alam na po natin na may paparating na bagyo, ano po ba yung mga pwede natin gawin. So yung mga ganitong bagay, halimbawa po, yung pag-aangkla sa ating mga barko, yung pong ang tawag po nila mooring, yung dinadala po yung mga bangka sa inaahon po ito, sinisilong po ito, yung mga konsepto po ng early harvesting, yung pong pagtatali sa mga bahay upang hindi liparin ito. Yung mga ganitong mga innovative na solusyon po, yan po ay sinasaklaw ng tinatawag nating anticipatory action. At ito naman po ay ginagawa natin sa ibang mga bayan po natin. Pero in the long term po, meron po tayong nakasalang na bill, yung imminent disaster bill. Yun po yung nakikita nating posibleng mas makakatulong sa atin in the long term dahil sa batas pong ito, magkakaroon po tayo ng earlier access sa calamity fund. Hindi po tayo mag-iintay ng state of calamity. At nang sa ganun, makapag-mobilize po yung ating mga local disaster units, yung ating local government units, bilang anticipation sa paparating na bagyo. So, yung pong on the part of Office of Civil Defense, gaya po niyan, umpisa pa lang po ng taon, nag-strategic prepositioning na po tayo ng ating mga non-food items dahil ang number one po natin dapat tandaan, dapat po agad-agad yung pagsagot natin sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. So kung manggagaling pa po sa malayong lugar, ang mga ganitong relief items, yung ating shelter repair kits, kawawa naman po yung ating mga kababayan. Ikalawa po, natutunan din po natin, may gano'n na po palang posibilidad na parang may Santa Cruz na mga bagyo. Kung kaya, yung ating pong inventaryo ng ating mga ganitong relief items, pinadoble po ni Yusek Arene Pomoceno. At yung kahalagahan po talaga ng tubig. So tayo din po ay nagdagdag ng procurement sa ating water filtration units at yung ating tinatawag na air to water. So ibig sabihin po at any time na mangangailangan ng tubig ang ating mga kababayan, ay kayang-kaya na po nating tugunan. Yan po yung mga naging paghahanda ng Office of Civil Defense base sa ating naging karanasan noong nakaraang taon. Attorney, last question na lang on my part. Malapit na po ang pasukan. Kamusta po ang estado ng mga paaralan? Meron po bang mga lubog pa sa baha? At meron bang hindi pa pwedeng mapasukan ng mga estudyante? Lalo't sa Lunes, partner, pasukan na. Tapos sa public baka mamaya, school. Evacuation center pa. Yun, isa pa, baka nanatiling evacuation center. Napakatotoo po ng tanong ninyo. In fact po, meron po tayong tinutukan over the weekend, yung pong ating nasa Canlaon,
dahil magmula po Disyembre nung nakarang taon ay nasa mga evacuation center po yung ating mga kababayan at ito po ay kadalasan nasa mga eskwelahan po, no. So base po sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan po hindi po mahadlangan yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Kung kaya itong mga nasa kandaon po natin, yung nasa evacuation centers ng mga paaralan po, ay unti-unti na po nililipat sa ibang lugar at nang sa ganun masigurado po natin na hindi po mapipigilan yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Saan naman sila, sir, malilipat sakali? Kasi may 2 days na lang tayo. Tama po yan, no? Meron po tayong mga in-identify na ibang open areas at temporarily po, dito po tayo magtataguyod ng mga tent city at nang sa ganun po magamit po yung mga classroom ng ating mga kabataan, no? Dito naman din po papasok, pasensya na po medyo mahaba yung sagot, dito naman po papasok yung Ligtas Pinoy Center Act na hopefully po for implementation na tayo next year dahil minamanduhan na po tayo ng batas na magtayo ng mga permanenteng evacuation center, lalong-lalo na po sa mga lugar kagaya po ng Canlaon na talaga pong may mga ganitong presensya ng bulkan, yung ating mga lugar sa Bicol area na lagi po hinahagupit ng bagyo, ipapaprioritize po natin ito sa pagtatayo po yung tinatawag nating Ligtas Pinoy Centers. Mga last na lang, sir, sa akin naman more or less ilan ito pinag-uusapan natin, partner, na lilipat pa na mga bakwit dyan sa Canlaon? Base po sa ating tala, meron po tayong 2,192 families, no? Ito po ay nangangahulugan mga lagpas po 7,000 na individuals at ito po ay nakaspread po sila sa 16 na presently evacuation centers pero ito po ay mga educational institutions at meron naman po tayong mga na-identify na mga lugar na kanilang paglilipatan. Yung iba naman po ay dalawa po sa mga sites na to ay ang tawag po natin ididi camp po, no? Ibig po sabihin sila po ay papahintulutang makauwi dahil sila naman po ay labas doon sa extended danger zone na 6 kilometers. So ito po yung magiging solusyon po natin at nang sa ganun po matiyak po natin na hindi po mahahadlangan yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Alright. Attorney Chris, maraming salamat po sa pagsama sa amin. I know busy kayo, lalo pat mayroon tayong i-assess pa na epekto ng Auring. Ingat po, sir. Thank you po sa pagsama. Maraming salamat po. Salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Si Attorney Chris Toel Bendijo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense.